Tanga mo naman, love. Chapter 3. Himala, hindi man lang siya pinagalitan ni Mrs. Santos. Siguro dahil late din si Camille. Kapag ito kasi ang na-late, may matinding dahilan. Sobrang sipag kasi ni Camille pumasok. Kahit bumabagyo at bumabaha, maaasahan mo itong sumulpot sa klase. Kaya, pagkakita sa kanya ni Mrs. Santos, tumango-tango lang ito, saka itinuloy ang diskusyon. Ilang beses niyang nahuhuli si Camille na pasulyap-sulyap sa kanya. Matalim ang titig nito. Galit. Pinipilit itratong normal yun ni Jack dahil, teka nga, wala naman siyang kasalanan ah. Anong magagawa niya? Captive audience lang naman siya. Nakatayo lang siya dun at sa bilis ng mga pangyayari ni hindi na niya magawang tulungan si Camille. Alangan namang magtatakbo siyang palayo para lang hindi ma-feel ni Camille na ginajudge niya ang suot na Hello Kitty panties nito. Saka wala naman talaga siyang mali siya eh. Noong recess, hinihintay ni Jack na lumabas ng room si Camille. Plano niya sana'y makausap ng masinsinan ang kaibigan. Dating kaibigan. At pag-uusapan ang nangyari in private. Hindi ganitong andito lahat ng mga alaskador nitong mga kaklase. Pero hindi tumayo ng upuan niya si Camille. Nakamukmok lang doon. Kunwari, nagbabasa ng libro. Maniniwala na sana si Jack sa seryosong nagbabasa ito. Pero, libro nila sa English ang binabasa. Yun pa naman ang subject na sobrang kinatatamaran ng dalaga. Pero napipressure si Jack na makausap si Camille. It's now or never. Ika nga, dahil kapag pinatagal niya to, lalo lang magiging awkward. Baka eventually, hindi na talaga sila magpansinan. Okay lang kung hindi na sila magiging magkaibigan. Pero huwag naman sana na parang ni hindi sila magkakilala. Alanganing lumapit si Jack. Sariwa pa kasi sa isip niya kung paanong sobrang passionate na binigkas ni Camille ang salitang manyak. Kanina lang. Totoo kayang iniisip ni Camille na may pagnanasa siya dito? Dahil kung ganun, lalo lang na dapat makausap niya ang dalaga. Camille. Parang tuyong-tuyo ang lalamunan ni Jack. Halos ayaw lumabas ng boses niya. Tungkol sa nangyari kanina. Hindi siya nilingon ni Camille. Tuloy-tuloy lang sa pagbabasa. Akala mo wala si Jack sa tabi. Camille, ano ba? Yung nangyari kanina. Hindi ko sinadya yun. Bato si Camille. Isang ribulto. Ano ba? Pikon na si Jack. Hindi ako manyak. Doon gumuho ang pagpapanggap ni Camille. Ganun ba? Bakit titig na titig ka sa panty ko? Pagkarinig ng salitang panty, naglingunan ang mga osiserong mga kaklase. Nakaamoy ng giyera. Naglapitan na akala mo'y naghihintay ng magandang palabas sa sine. What? Anong ini-expect mo? Nakabuyang-yang sa harap ko. Natural na patingin ako. Iba ang napatingin sa nakatitig. Enjoy na enjoy ka eh. Namumula sa galit ang mukha ni Camille. Hindi mo na nga ako tinutulungan. Tiningnan mo lang ako habang nakasalampak ako dun. Enjoy na enjoy? Sa puntong ito, nauubusan na ng sasabihin si Jack. Inis na rin kasi siya. Hindi naman talaga siya mananalo kay Camille pagdating sa pagtatalo. Parang abogado ang dalaga. Laging may comeback. Sa isang split second, naisip ni Jack na umiba ng taktik. Ano kung nakita ko yung panty mo? Gusto mo ipakita ko rin sa iyo ang brief ko? Para quits tayo? Naghiyawan ang mga kaklase. Pakita mo nga naman para patas, kantsaw nila. Ganun, bastusan na lang. Medyo nabubulol na rin ang dalaga. Anong pakialam ko dyan sa brief mo? Na sinusulatan pa ng nanay mo ng property of Jack Ramos. Samantalang,
Dadalawa lang naman kayo sa bahay nyo. Hoy, wag mong idadamay ang nanay ko ha. Ikaw ang nagsimula. Manyak ka kasi. Hindi ka gentleman. Manyak. Hindi ako manyak. Nabigla lang ako. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang nagsusuot ka pa ng Hello Kitty panties? Ano ka? Bata? Hoy, hindi lang pambata ang Hello Kitty ano? Maraming nagsusuot ng Hello Kitty dito. Sabay dakma ng palda ng katabi niyang si Marisa. Biglang itinaas ang laylayan nito. Ayan oh, Hello Kitty din. Napasigaw si Marisa sa pagkabigla. Hindi nga naman niya binibigyan ng permission si Camille na ibendera ang suot niyang underwear. May biglang sumigaw ng Dora the Explorer panty ni Marisa. Sumabog ang tawanan. Nag-walk out si Marisa. Inis na inis kasama ang mga tropa nito. Ano ka ba Camille? Nandamay ka pa, sabi ni Jack. Saglit na hindi nakapagsalita si Camille. Biglang na-realize ang ginawa niya. Pero mabilis ding bumalik ang galit sa mukha. Saka hinarap ulit si Jack. Hindi mangyayari yun kung ginawa mo sana ang tama. Ang kulit mo naman eh. Kasalanan ko ba na nadulas ka? Kasalanan ko ba na tatanga-tanga ka? Boom! Hindi nakapagsalita ang lahat. Si Jack sapo ang pisngi na nasampal ni Camille. Kahit si Camille nabigla sa nagawa niya. Napatingin siya sa kamay niya na parang hindi sa kanya yun. Saka lang biglang bumalik ang ingay ng room nang mag-walk out si Camille. Naiwan si Jack sa gitna ng sobrang excited na mga kaklase. Anong nangyari? Bakit kayo nag-away? Sinilipan mo ba si Camille, dude? Mga tanong na nakakairita lang sagutin. Kung bagay lang sana kay Jack na mag-walk out din, ginawa na rin sana niya. Kaso, saan rin ba siya pupunta? Napasalampak na lang siya sa upuan ni Camille. Hinimas-himas ang masakit pa ring pisngi. Ang sarap naman ng Lunes ng umaga niya. At kung ang mga nakaraang linggo ang pagbabasihan, malamang isang linggong malas na naman to. Ganito na lang ba lagi? Sa Biyernes na ang prom. Ngayon pa lang, hindi na siya aasa. Sigurado na siyang miserable lang ang prom night niya. Half day lang talaga ang klase. Hapon, nakasibilyan ang mga estudyante. Pero dahil nalimutan ni Jack na simula na pala ng foundation week, wala siyang dalang pampalit na damit. Siya lang ang naka-uniforme. Samantalang, ang lahat ay patalbugan ng porma. Kahit si Camille, nalutang ang ganda sa suot nitong floral print blouse. Hindi pa talaga simula ng mga palaro. Pero nakaset up na ang mga special booths. Malakas ang masayang tugtog na nanggagaling pa sa PA system. Feeling out of place si Jack. Naisip na lang niyang umuwi. Tutal, wala rin naman siyang gagawin dito. Nakikinood lang. Isa pa, medyo biglang lumit ang mundo niya. Iniiwasan na muna niyang makita o makasulubong si Camille. Kapag natatanaw niya ang pagdating ni Camille, umiiba siya ng direksyon. Pero nasa may gate na siya ng school nang masalubong si Thea. Saan ka pupunta? Tanong nito. Nakapulang sleeveless si Thea, slim jeans. Nagulat si Jack sa transformation ni Thea. Maganda pala talaga ito kapag naayusan. Uuwi na, sabi ni Jack. Mukha akong tanga dito eh. Sus, ito naman ang KJ mo. Nakaangkla agad sa isang kamay niya ang dalaga. Kahit paano'y medyo tumaba ang puso ni Jack sa atensyon na binibigay ni Thea. Nood tayo ng basketball game. Laban nila Brent ngayon, di ba? Bakit ka uuwi? Nasaan ba si Camille? Wala nga pala si Thea kanina nung nangyari ang eksena. Di ko alam eh. Maang-maanga ni Jack. Baka umuwi na. Imposible. Yun pa. Hindi nun palalampasin ang laban ni Brett. Patay na patay kaya yun dun. Aray,
sa loob ni Jack. Hindi ko nga nakita eh. Simple lang yan, sabi ni Thea. Hatak-hatak siya pabalik ng school. Kung nasaan si Brett, nandun lang sa tabi-tabi si Camille. Sulyap sa relo. Magsisimula na ang game. Tara! Walang nagawa si Jack kundi sumunod na lang. Wala siyang lakas para magpaliwanag pa. Walang alam si Thea sa nangyayari kaninang umaga. Hayaan mo na siya dun. Ignorance is bliss. Dumadagundong na ang ingay sa gym. Ito pa naman ang pinakaayaw ni Jack, ang manood ng basketball game. Lalo na kapag ang bida ay si Brett. Lalo lang niya kasing naaalala ang weakness niya. Marunong naman siyang magbasketball. Pero hindi siya ganun kagaling para ma-qualify na maging miyembro ng team. Saka bakit nga naman siya manunood? Para ano? Wala naman siyang interes kung sino ang manalo sa labang ito. Pero dahil sobrang kilig ni Thea, sino ba talaga ang crush nito? Tahimik na lang si Jack. Nakasiksik sila sa isang banda ng bleachers, malapit sa kampo ng kalaban nila Brett. Ang unang hinahanap ng mga mata niya ay si Camille. Malamang nakaupo yun kung saan malapit sa kampo nila Brett. Ayun si Camille, kalabit sa kanya ni Thea. Tama nga, naroon si Camille mismo sa tabi ng bench nila Brett. Nakaupo lang ito ng tahimik. Minsan, nangingiti. Palingalinga rin ito. Parang may hinahanap. Sino kaya ang hinahanap nito? Andun naman sa harap niya si Brett. Tumunog ang buzzer. Hudyat na simula na ng laban. Si Brett agad ang bida. Nakaagaw agad ng bola. Obvious na siya ang tagadala ng mga split seconds decisions ng team. Nang makashoot, first point sa team nila Brett. Nayanig ang buong gym sa lakas ng tilian. Pero weird, hindi yata nakikigulo si Camille. Nakaupo lang ito, palingalinga. Tumayo si Thea. Camille! Camille! Sigaw nito. Kumaway-kaway para makuha ang atensyon ni Camille na nasa kabilang side ng gym. Weird ulit. Nang makita sila ni Camille, parang sumimangot ito. Wala yata sa mood si Camille. Napasalampak si Thea sa upuan. Nakasimangot ba siya? Baka may monthly period, sabi ni Jack. Baka nga, sabi ni Thea. Sayang naman, hindi yata niya nai-enjoy ang laban. Napatingin na lang si Jack kay Thea. Hay naku iha, kung alam mo lang. Pinipilit ring basahin ni Jack ang ekspresyon ng mukha ni Camille, kahit nasa malayo. Tinitingnan niya kung ano ang reaksyon nito tuwing nakakashoot si Brett o nakakaagaw ng bola. Wala. Deadma. Kakasupalpal lang ni Brett sa kalaban at naghiyawan ang mga kaklase nila. Pero tahimik lang si Camille. Hindi na nakangiti. Nakatanaw lang yata sa kanila ni Thea. Baka iniisip pa rin ang nangyari kanina, naisip ni Jack. Siguro, nagigilty. Dapat lang. Sinampal niya kaya ako. Isali pa ang nanay niya sa away. Sa imagination ni Jack, aping-api siya at dapat lang na maawa sa kanya ang buong mundo. Umpisa ng third quarter ay bigla na lang tumayo si Camille at umalis. Nakita yun ni Jack. Lumipas ang mga minuto'y walang Camille na bumalik. Saan nagpunta yun? Baka lumipat lang ng upuan. Nang humingi ng time out ang kalaban, tumayo na rin si Jack. CR lang ako, sabi niya kay Thea. Pero, nilagpasan niya lang ang CR. Dumire-diretso patungo sa kantin. Walang ibang tao doon kundi si Mang Kiko na nagkakape. Napadaan ba dito si Camille? Mukha ba akong lost and found department? Balik ni Mang Kiko sabay ngisi. Hindi boy, iwalang nagagawi dito.
Sa isip ni Jack, kasabay ng tanong na saan pupunta yun, ay ang isa pang tanong na bakit mo ba hinahanap? Oo nga naman. Bakit nga ba? Ewan. Siguro gusto niya lang ng part 2 ng confrontation nila kanina. Ang labo kasi. Gusto niya lang linawin kung ano ba talaga. Hindi matanggap ni Jack na mali ang iniisip tungkol sa kanya ni Camille. Okay, aminado siya. Totoo namang impress siya sa nakita kay Camille. Pero hindi naman niya sinasadya yun. Napalingon siya sa direksyon ng gym. Dinig na dinig mula dito ang hiyawan. Ang ingay ng mga nagkakagulong manunood. Tila biglang nakakaramdam ng pagod si Jack. Hindi siya kasali dito. Hindi siya kasama sa saya na ito. Outsider siya. Kaya walang point para bumalik pa siya. Okay lang naman siguro na iwan na niya si Thea doon. Marami naman yung kaibigan. Hindi noon mararamdaman na kawalan si Jack. Makauwi na nga lang, naisip niya. Masyadong nakaka-stress ang araw na to. Lahat ng expectation niya nung umaga, ang excitement niya na ipakita kay Camille ang katatapos lang niyang Android app, nauwi lang sa wala. Di bale, meron pa namang bukas. Naglalakad ay tila wala sa sarili si Jack. Nakatitig lang siya sa mga paa niya. Mabigat ang loob niya na umalis. Pagdating niya sa waiting shed, ang matandang nagtitinda ng yosi agad ang nabulwagan niya. Nakangisi ito sa kanya. Ang putla ng gilagid ni Manang. Kailangan ng iron supplement. Kaya sinuklian niya ng ngiti. Binibilang niya ang ilang barya na ibabayad sa binibiling chewing gum, ay saka lang niya napansin ang isa pang taong nakatayo sa waiting shed. Naghihintay din ng masasakyan. Si Camille. Halatang nakita na siya nito. Todo talikod kasi ito sa kanya. At mababasa sa mga kilos nito na atat na itong makaalis doon. Binalatan ni Jack ang chewing gum. Kalmadong nginunguya-nguya ito. Pwes, kung ayaw mo akong makita, kumakausap, sa isip ni Jack, ayaw ko na rin sa'yo. May humintong jeep sa harap nila. Walang laman. Mabilis na sumakay si Camille. Hindi naman kita hahabulin, no? Sa isip ni Jack. OA naman. Tila invisible si Jack. Hindi pa siya nito nakikita. Okay lang. Ganito pala ang gusto mo, ha? Maghihintay na lang sana ng kasunod na jeep si Jack. Pero ayaw pa umalis ng jeep na ito. Lumingon ang tsuper. Ano boy? Sakay na. Baka maabutan ka pa ng ulan dyan. Hello? Ang taas kaya ng araw, sa isip ni Jack. Saka naman biglang kumulog. Napatingala tuloy bigla si Jack. Makapal nga ang ulap kahit may araw pa. Baka ang ulan ay nasa likod lang ng mga ito. Baka nga naman umulan. Kakagaling lang niya sa sakit. Baka buminggo na siya. Nag-aalangan man, napilitan na ring sumampa sa jeep si Jack. Iwas-iwas na lang kay Camille. Sa totoo lang, pareho silang dapat manalo ng Best Acting Award. Aba ang Camille, halos mababali na ang liig sa kakaiwas, mapalingon lang sa likod kung saan nakaupo si Jack. Huwag lang talaga siyang makita. Pero okay na rin yun. Kung si Camille na ang umiiwas, hayaan na lang. Ang kaso, kailangan niyang magbayad. At dahil nasa likod siya, kailangan niyang iabot kay Camille ang pamasahin niya. Manong bayad po o, sigaw ni Jack, na mas directed kay Camille kaysa sa tsuper. Hindi tumitinag si Camille. Kunwari, nakatingin sa labas, bingi-bingihan. Manong, bayad! Inabot ng kamay ng tsuper ang bayad ni Jack, pero kulang. Pakiabot nga o, sabi ng tsuper. Directed sa nag-iisang nakaupo sa likod niya, si Camille. Nagmamatigas pa rin, bingi-bingihan. And the Best Actress Award goes to Miss, pakiabot nga,
Medyo inis na ang tsuper. Nangangalay na. Si Jack ay ganun din. Sa pagitan nila ay si Totoy Bato. Si Camille. Pakiabot lang. Doon tila nagising si Camille. Kinuha ang pamasahe kay Jack. Sabay parang nandidiring inabot agad yun sa naghihintay na palad ng tsuper. Akala mo, mapapaso siya pagkuha sa pamasahe kay Jack. Abot-abot din miss pag may time ha, sabi ng tsuper, iritado pa rin. Hindi kumibo si Camille. Balik sa seryosong pag-i-ignore kay Jack. Thank you ha, sabi ni Jack, pero hindi na siya nag-expect na sagutin. Umusod na lang siya sa dulong-dulo, sa parteng pinakamalayo sa dalaga. Mayat maya ay pasulyap-sulyap siya sa dalaga, pero matatag ito. Ni minsan ay hindi lumingon sa kanya. Mauunang bumaba si Jack at alam yun ni Camille. Pwede ka nang mag-relax, isip ni Jack. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Mama, para po sa tabi, sabi ni Jack. Sa huling sandali, naisip niya mang-asar. Bye Cam, hindi ako manyak ha, biglang sabi niya bago bumaba. Hindi na niya hinintay na makaganti ang dalaga. Paglingon niya, nakita niyang nakatingin sa kanya si Camille. Papalayo ang jeep ay nakatanaw pa rin ito sa kanya. Isang text mo lang. Kakalimutan ko lahat ang mga away natin. Na isa loob ni Jack. Isang text lang. Hindi makatulog si Jack ng gabing yun. Panay kasi ang check niya sa phone. Parang laging feeling niya magte-text si Camille anumang sandali na bigla na lang kakanta ng All of Me ang phone niya. Malalim na ang gabi nang biglang tumunog ang phone ni Jack. Pero hindi si Camille, kundi si Thea. Hi, can't sleep, text nito. Pareho lang tayo, na isa loob ni Jack. Pero hindi na siya nag-reply. Siguro talagang it's been best to leave thing unsaid. Pahamak ang text ni Thea. Dahil lalo lang idinidiin nung fact na hindi nagtitext si Camille. Lalong hindi makatulog si Jack. Paikot-ikot lang siya sa higaan. Hindi maalis sa isip niya ang huling beses na nakita niya si Camille. Kaninang hapon sa papalayong jeep. Malayo na ito ay nakatanaw lang sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya maiwasang malungkot. Ano na ba ang nangyayari? Ang bilis yata. Kaninang umaga lang, iba pa ang mundo niya. Kaibigan niya pa si Camille. Hindi pa ganito kasikip ang ginagalawan niya. Ngayon, ang babaeng lagi niyang kakwentuhan, kahit ng mga pinaka-intimate at nakakahiyang mga bagay, ni hindi siya kinikibo, kahit nakasakay sa jeep, kung kailan pa naman malapit na ang prom night. Kasabay ng mga susurot-surot na alalahanin sa isipan ni Jack, ay biglang pagkalam ng kanyang sikmura. Noon niya lang naalala na hindi nga pala siya naghapunan. Pagdating niya kanina, dumiretso lang siya sa kwarto. Nung kinatok siya ni Nanay Rusing, hindi pa rin siya lumabas. Mamaya na lang ako kain, Nay. Pahinga lang ako. Ngayon tuloy, wala na siyang pagkaing nadatnan sa kusina. Sa sahig ay may natitirang tinik ng tinapang bangus na ulam nila. Nakakalat ang plato. Ebidensya na ninakawan na naman sila ni Muning, ang pusa ng kapitbahay na paboritong mga arbor ng tsibog sa kanilang bahay. Mangingit-ngit man siya ay huli na. Aarte-arte ka pa kasi, feeling artista lang. Noon lang niya naisip na siguro deserve niya rin ngayong gabi na i-treat ang sarili. Total, medyo grabe ang pinagdadaanan niya sa maghapon. Bukas pa naman ang fast food sa may bayan. Pwede niyang lakarin. Isinuot na lang ni Jack ang lumang rubber shoes sa kalumabas ng bahay. Hindi siya nagdala ng payong. Bakit ba laging wrong timing ang ulan at ambon? Idinaan na lang niya sa bilis ng paglakad. Pilit ibinabaling ang isip sa kasalukuyan. Pero makulit ang isip niya o ang puso kaya. Dahil paulit-ulit niyang binabalikan ang eksena nung hapon. Si Camille.
malungkot na nakatanaw sa kanya habang papalayo ang jeep. Buong gabi ay nakatitig lang si Camille sa mukha ni Brett. Kanina pa nito ibinibida ang bawat winning moves niya sa basketball game nung hapon na yun. Dapat ay masaya siya. Hindi ba ito ang gusto niya? Ang matagal na niyang pangarap. Pero parang may mali. May kulang. Tila wala sa sarili na kinukutaw niya ng plastic na kutsara ang natunaw na niyang chocolate ice cream sundae. Maya't mayay, lihim niyang tinitingnan ang kanyang cellphone. Walang text. Hindi nagtitext ang buwisit na Jack. Kung nandun ka lang, you should have been seen my 3-point shoot. Pagbibida ni Brett. Panay mo westra pa ng mga kamay nito. It was so awesome, Cam. Last 10 seconds lamang nila, nag 2 points. Imagine, nananalo pa kami. Ini-imagine nga ni Camille si Brett. Dinidribble ang bola, umaanggulo, nalusutan ang dalawang guards, ibinato ang bola, pasok sa ring, swabe. Dagundong ang buong gym sa excitement. Kasi nga wala siya dun nung nangyari ang ikinukwento ni Brett. Nasa jeep na kasi siya nun at kasalukuyang tumatanggap ng Best Actress Award. Ini-ignore ang mga pakyut ni Jack. Naiinis siya dito. Ini-stalk ba siya ng mukong na yun? Bakit bigla na lang naroon sa waiting shed kung kailan pauwi na din siya? Masakit kasi ang ulo niya. Sakit na nagmula pa nung nadulas siya sa pasilyo nung umaga. Nung makita ni Jack ang pinakatago-tago niya. Wala naman talaga siyang dapat ikahiya eh. Ano kung nakita ni Jack ang lahat ng yun? Maganda naman siya. Flawless. Ang puti kaya ng legs niya. Masisisi niya ba si Jack kung nalaglag ang panga nito pagkakita ng kanyang pang Miss Universe na itinatagong alindog? At saka naiintindihan niya kung bakit natulala si Jack sa nakita. Hindi nito siguro sukat akalain na sa ilalim ng pagiging brusko ni Camille, babaeng babae pala siya. Ang di lang matanggap ni Camille ay ininsulto ni Jack ang underwear choice niya. Anong masama sa Hello Kitty? Si Jack nga, pa-Hanford pa, obvious na fake naman. Madalas nga niyang makita ang kulubot ng rubber garter ng underwear ni Jack kapag nagtataas ito ng kamay. Lihim siyang natatawa sa katsipan ng binata. Pero, ni minsan ba ay inasar niya ito? Hindi, dahil friends sila. Kaya nung ginawa nito kanina, kung paanong kinwestiyon ni Jack ang underwear choice niya, hindi na nga siya tinutulungang itayo mula sa pagkakalugmok. Napaka! Akala mo kung sino. At nung ipinaabot sa kanya ang pamasahe kanina sa jeep, nung sabihin niyang, Miss, pakiabot nga. Masyadong feelingero. Hindi naman kagwapuhan. Kaya nung makababa na si Jack, sinundan niya ito ng tanaw. Madapa ka sana. Madapa ka sana. Paulit-ulit niyang hiniling mentally. Kaso, hindi nadapa si Jack. Lumingon pa nga ito sa kanya. Nakatayo lang doon sa kanto na akala mo ay nagpapaawa. Hindi ako maaawa sa kanya. Hindi ko siya papansinin. Sumpa ni Camille. Sinong hindi mo papansinin? Biglang singit ni Brett. Napahinto sa pagkagat ng cheeseburger nito. Oops! Ha? Wala. Yung mga tinalo nyo, ang yayabang pa naman ng mga yun. Huwag mo na yung pansinin. Napatawa si Brett. Babe, hindi pwede yun. Sport lang. Yung iba dun, friends ko since grade school pa. Okay. Siya nga pala, yung iniwan ni Ma'am Santos na assignment. Yung ipapasa natin after foundation week. Kaya mo kayang gawin yun? Oo naman, sabi ni Camille, nakangiti pa. Sure ka? Ang dami mo pa namang responsibilities. Ikaw pa nagmamanage ng basketball tournament. Pati awarding ng prizes sa Thursday. Tapos yung prom night pa. Baka hindi mo kayang gawin yung assignment ko, babe. Kayang-kaya ko yun, sabi ni Camille. Ako pa. Basta para sa'yo, madali lang yun.
Malambing na kinurot ni Brett ang pisngi ni Camille. Kaya love na love kita eh. You're the best girlfriend in the world, Cam. Love you too, balik ni Camille. Sa kabiglang parang natuklaw ng ahas si Camille. Buwisit talaga, naibulong niya. Sinong buwisit? Tanong ni Brett. Wala. Pilit nang umiti ang dalaga. May naalala lang akong buwisit kanina. Pero huwag na nating pag-usapan. Hindi naalala, kundi nakita kasi ni Camille si Jack sa may entrance ng fast food. Papasok ito. Huli na nang makita sila ni Jack. Nakapasok na ito at nakapila sa counter. Halatang nag-aalangan ito at nag-isip mag-about face at bumalik sa kuweba na pinanggagalingan niya. Shit, naisaloob ni Jack. Bakit naman kasi walang ibang 24-hour fast food sa impyernong lugar na to? Pero dahil andun na, walang magawa si Jack, kundi magpanggap na hindi niya nakita si Camille. Relax, cool, bulong niya sa sarili. You're an island unto yourself. Relax. You will enjoy your meal. Treat mo ito sa sarili mo. Kung sanay, ganun lang kadaling utuin ang sarili. Ngayon kasi ay sobrang awkward ng pakiramdam niya. Hindi siya mapalagay. Kahit anong pilit niyang magmukhang cool lang, feeling niya nasa gitna siya ng entablado at daan-daang tao nasa front row pa si Camille. Ang nanunood at hinuhusgahan ang lahat tungkol sa kanya. Ang rubber shoes niya, ang nalimutan niyang suklayin na buhok, ang lumang t-shirt na pantulog na sana na may butas pa sa bandang kilikili. Huwag na huwag mong itaas ang kamay mo. Reminder ni Jack sa sarili. Nang makarating siya sa unahan ng pila at itinanong ng nakangiting kahera, biglang nawala sa isip ni Jack kung nasaan siya. Nasa anong planeta ba siya? At anong ginagawa niya dito? May I take your order, sir? Nakangiti pero halatang medyo naiinip ang kahera. Ha? Tingala sa listahan ng mga set meals sa itaas ng counter. Muntik na siyang umatras. Bigla kasi parang nawalan siya ng gana. Burger miss. 1 burger meal. Would you want to upsize your drink, sir? Too big. What, sir? Tubig na lang. Kasama na po ang drink sa burger meal, sir. 1 regular soft drinks of your choice. Would you like to upsize it? Napalingon si Jack sa mesa nila Camille. Nakatingin ito sa kanya. Sige, upsize mo lahat, sabi na lang ni Jack. Nagulat siya sa siningil sa kanya ng kahera. In-upsize kasi nito, pati ang french fries. Sa malayong sulok, nakaupo si Jack. Pero doon pa rin sa anggulong, kita niya pa rin si Camille na hindi siya mapapansin ni Brett. Nakasimangot ang dalaga, parang walang gana o inaantok na. Pinilit na lang ni Jack ang sarili na kainin ang binibili kahit parang naduduwal siya. Parang excited si Brett sa ikinukwento kay Camille, malamang tungkol sa basketball. Maya-maya pa ay may kinuha si Brett mula sa dalang backpack nito. Ilang pages ng papel. Na-recognize agad yun ni Jack. Napailing siya. Ilang sandaling nag-aatubili pero kinuha niya pa rin ang cellphone sa bulsa at nag-type. Be sure na walang mali ang math assignment ng boyfriend mo ha, kasi baka malaman pa nila na bobo yan, lul. Saka sinend kay Camille. Kitang-kita ni Jack kunot noong binasa ni Camille ang cellphone nito. Hindi maipinta ang mukha ng dalaga habang gigil na pumipindot sa phone nito. Wa pa Kels, text ni Camille. Tanggap ko kung ano ang weakness ng boyfriend ko no. Hindi tulad ng iba dyan, ubod ng yabang. Akala mo naman nasa kanya na ang lahat. Wala sa akin ang lahat dahil wala ka naman sa akin, muntik nang maisagot ni Jack. Pero bumwelyo siya. Sasaw ng fries sa ketchup, ngumuya. Bumuntong hininga. You mean, tanggap mo na ang weakness ng boyfriend mo ay si Joanna at iba pang magagandang girls sa school? Nang tumunog ang phone ni Camille, binato siya ng dalaga ng matalim na titig. Walang kamalay-malay si Brett na nasa tabi nito, patuloy lang na nagkukwento.
Ang kapal naman ng mukha mo na i-accuse si Brett. Wala ka namang napapatunayan. Sinungaling. Saka sinundan pa ng... At bakit? Malandi naman ang Thea mo ah. Laglag ang panga ni Jack. Wow, napasubo yata ako. Nagising ang tigre. Change tactic. Haha, sorry, pero hindi malandi si Thea at alam mo yan. Di bale, i-enjoy mo na lang ang relasyon mo sa breath na yan. Tutal, bagay naman kayo. Isang bobong tanga at isang nagtatanga-tangahan. Agad na pinagsisihan ni Jack ang pinadalang text message kay Camille, pero huli na. Napindot na niya ang send button. Halos hindi makatingin si Jack sa direksyon ng mesa nila Camille. Pulang-pula ang mukha ng dalaga. Ine-expect ni Jack na susugod sa kanya si Camille. Hindi ugali ni Camille na umatras sa laban. Alam yun ni Jack, kaya halos nabubulunan si Jack habang ninunguya ang burger niya. Bagay rin kayo ni Thea, isang pokpok at isang manyak, sigaw ng text ni Camille. Aray, pero teka, hindi sila bagay ni Thea dahil hindi kanya si Thea. Nawala sa loob niya na kontrahin yun. Napatingin si Jack sa direksyon ng mesa ni Camille. Nakangiti at tatawa-tawang nakikipagkuntuhan ang dalaga kay Brett. Alam ni Jack na panggap lang yun, na deep inside, pikon na pikon ang dalaga sa kanya. Dalawa ang pwedeng pagpilian ni Jack. Ang tumigil na lang at hayaan si Camille na isiping panalo siya o humirit pa ng isa. Para lalong nilalakasan ni Camille ang pagtawa, parang Chris Aquino kapag pinag-uusapan ng kanyang favorite things, kaya sa inis ni Jack, nag-decide siya na humirit pa. Pero buwelo muna, nguya ng fries, inom ng soft drink dahil parang mabubulunan siya. Medyo alam na niya ang takbo ng pagtatalo nila, na siya naman kasi ang nagsimula. Kapag nag-text siya na, hindi malandi si Thea, lalo lang ipipilit ni Camille na malandi ito, at kung ano-ano pa. Dahil nalalagay sa isang defensive position si Jack, mapupunta kay Thea ang focus, hindi kay Brett. Hindi dapat mawala si Brett sa usapan, dahil sensitive doon si Camille. Habang napipikon ito, lalong nawawala sa ayos ang takbo ng isip nito. Yun lang ang problema. Yun ba ang gusto ni Jack? Ang itulak sa sobrang galit si Camille? Gusto niya ba talaga ng isang nakakayang eksena dito sa nag-iisang 24-hour fast food ng bayan? Baka mababan siya dito kapag nangyari yun. Isip-isip, nguya ng burger. Tingin sa labas. Nagsimula na ngang umambon. Ngayon, nakaramdam ng pagsisisi si Jack. Sana nagdala siya ng payong. Baka mamaya, lumakas ito at maging totoong ulan. Lagot na naman siya. Pero wag mo na yun ang isipin mo. Paalala niya sa sarili. Anong iti-text mo? Anong magandang pang last text? Wala siyang maisip. Bawat maisip niya ay tsak na ikakagalit lang lalo ng dalaga. Kaya sa huli, isa lang ang naisagot ni Jack. Isang smiley. Nakita niyang binasa ni Camille ang message. Napataas ang kilay nito. Pero hindi na sumagot. Tinanong kasi ni Brett na sino ang katext mo. Si Mama, sagot ni Camille. Pinapauwi na ako. Oo nga, late na. Tumayo na si Brett. Let's go. Parang alanganing tumayo ang dalaga. Pero wala na rin itong nagawa. Sa may pinto, tinapunan pa niya si Jack ng isang matalim na titig. Mamatay ka sa inggit, tila sabi ng titig ni Camille ng pag-irap nito. Nang makasakay na si Camille at Brett, saka naman biglang bumuhos ang ulan. Shit, alam ni Camille na trap siya dito sa fast food. Kaya malamang, tuwang-tuwa yun. Feeling nun nakaganti na siya. Pero halos ubos na ang in-order niyang pagkain. Awkward naman na nakaupo lang siya dito sa mesa na parang nakatambay lang at hindi kumakain. Kaya nung hindi na makatiis, mabigat ang loob na bumalik sa pila si Jack. Pagdating sa counter, yun ulit ang kahera. Nakangiti ulit ito sa kanya kahit halatang hapuna.
Welcome back, sir. Parang loaded ang tanong nito ah. Duda ni Jack. Nangaasar ba ito? May I take your order, sir? One burger meal, sabi ni Jack. I-upsize mo lahat. Buti na lang, wala naman talagang klase. Kaya kahit tanghaliin na si Jack, wala siyang guilt na nararamdaman habang nakahilata pa siya sa kama. Puro fun and games lang naman ang maabutan niya sa school. Fun and games na hindi naman talaga siya kasali. Siguro kung close niya pa si Camille, damay siya kaya sa saya nito. Malamang, isabak siya nito sa wedding booth at kissing booth at kung ano-ano pang booth na nakakalat ngayon sa campus. Si Camille ang tagatulak sa kanya na makipag-socialize. At dahil vice president siya nito, wala siyang choice. Kaya ngayong break na sila, mag-isa na ulit siya. Alam ni Jack ang mapapala niya sa school. Magmumukhang tanga lang siya. Nasa dulo ng kanyang huling panaginip si Jack nang tumunog ang cellphone. Napaigtad tuloy siya sa gulat. Ang unang naisip niya ay si Camille. Baka nakikipagbati. Kaya disappointed siya nang mabasa ang text ay galing kay Thea. Anong isusuot mo mamaya sa school? Napakunot noo si Jack. Bakit naman interesado si Thea na malaman pa ang isusuot niya? Magbabahag ako. Kainis ka naman, balik ng text ni Thea. Seryosong tanong, huwag mong sabihing magsusuot ka na naman ng uniform. Dali, anong kulay ang isusuot mo? Ang aga-aga ay sumakit na agad ang ulo ni Jack. Ang pangungulit na ganito ni Thea ang isa sa mga bagay na ayaw niyang harapin kapag ganitong umaga at kulang ang tulog niya. Red t-shirt lang ako, sabi na lang ni Jack. Wala talagang intensyon na magsuot ng red. Yun lang, hindi ka magpapantalon, walang t-shirt tapos underwear. Don't tell me, Hello Kitty din ang favorite mo. Sa kasinundan ng sandamakmak na naglulupasay sa katatawa na smileys. Natawa si Jack. Obvious na may nagkwento na kay Thea sa nangyari kahapon. At dahil dun, feeling niya, di niya dapat patulan pa ang pagtitis nito. Binuksan niya ang bintana. Tanghali na nga. Kahit nahihilo pa'y, pinilit ni Jack na gawin na lang ang dapat gawin. Stop overthinking. Utos niya sa sarili. Naligo. Kinain ang tinabing pagkain para sa kanya ni Nanay Rusing. Maaga pa lang ay nasa pwesto na ito sa palengke. Nagtitinda ng mga kung ano-anong prutas. Nung naghahanap na siya ng isusuot, noon niya lang nakita na wala pala siya gaanong choices. Halos lahat ay nasa labahin na. Ang nakita niya lang ay isang lumang puting Hanes t-shirt at isang pulang Transformer t-shirt. Yung may logo ng Deceptions sa dibdib. Masyado naman kasing nagmamakaawa ng atensyon ito. Naisip niya habang sinisipat-sipat ang pulang t-shirt. Naalala niya bigla si Thea. Pulang t-shirt niya pala ang nasabi niya doon na isusuot. Kibit balikat na lang si Jack. What's the big deal? Eh di isuot kung isusuot. Ang kaso, habang naglalakad papuntang labasan si Jack, suot ang pulang Transformers na t-shirt. Cool sana. At bibilib ka kung fan ka ni Michael Bay at ng mga robots na ito. Puro pang-asar ang inabot niya. Ang mga tao kasi sa kanila, hindi kilala si Michael Bay at ang Transformers. At ang alam lang sa buhay ay batiin ka ng Happy Valentine's kapag nakapula ka at Merry Christmas kapag green naman ang suot mo. Kaya sa hinaba-haba ng paglalakad niya at sa dami ng tambay na dadaanan niya, hulaan mo kung ilang Happy Valentine's ang tinanggap niya. Pagdating niya sa school, sa may entrance pa lang, ay natanaw na niya agad si Thea. Nakangiti ito. Nakasuot rin ng pulang blouse. Happy Valentine's, bati nito sa kanya, sabay hawak sa kamay niya. Napalinga siya sa paligid. Ang dami rin kasing mga nakasuot ng pula. In advance. Ha?
Nalilito pa rin si Jack. Sa isang araw na ang Valentine's Day, ano ka ba? Sabi ni Thea. Oo nga pala, karugtong nun, prom night na. Prom night na? Ulit sa isip ni Jack. Naalala niya kasi si Camille. Hawak niya ang kamay ni Thea ay parang nakaramdam siya ng panlalamig. Hindi kasi ito ang kamay na gusto niyang hawak pagdating ng prom night. Papasok sila sa school ay parang gustong mahilo ni Jack. Ang gulo, ang ingay kasi ng buong campus. Kasing gulo at ingay ng nadarama ng kanyang puso. Mga bagay na hanggang ngayon ay hindi niya kayang aminin. Parang sasabog na ang dibdib niya. Thea, sabi niya bigla. Hatak-hatak ang kamay ng dalaga. May sasabihin ako sa'yo. Mag-usap tayo. Saan? Dito lang, sabi ni Jack. Hawak ang kamay ni Thea, papuntang Botanical Garden. Nauubusan na ng pasensya si Camille. Malapit na siyang sumabog. Hindi kasi sumipot si Marisa na dapat sana ay host ng kissing booth. Ibig sabihin ng host ay ikaw ang halikan ng mga taong magbabayad at pipila sa kissing booth. Nung isang araw ay game na game si Marisa. May pangarap yata itong maging prostitute balang araw at siya pa ang nagpresenta na tatao sa kissing booth. Wala daw siyang pakialam kung boy o girl ang kikiss sa kanya. Basta para sa charity. Para kasi sa barangay feeding program ang kikitain ng mga booth. Game siya. Ngayon, namumuti na ang mga mata ni Camille ay wala pa rin si Marisa. May suspetsa siya dahil ito sa nangyari kahapon. Bakit naman kasi bigla niyang idinamay si Marisa sa away nila ni Jack? Nabuko tuloy na Dora the Explorer pala ang paboritong panties ni Marisa. Wala namang masama dun kung naibulgar yun ng isang normal na context. Kaso, nasa gitna sila ng asaran at panlalait na may kinalaman sa underwear. Kaya syempre, hindi kinaya ni Marisa ang pang-aasar ng mga kaklase. Tinext mo na ba? Tanong ni Camille kay Annalyn, ang class auditor nila. Kanina pa nga hindi nagre-reply, sabi ni Annalyn. Tawagan mo kaya? Naku, wala akong load. Hindi ako unli. Lalong umusok ang tenga ni Camille. Siya rin ay walang load. Dahil sa foundation week at sa dami ng mga tao, naubusan yata ng cellphone load ang mga tindahan sa paligid ng school. Bakit kasi hindi niya naalalang magpa-load kanina sa malapit sa bahay nila? Kapag hindi sumipot si Marisa, pwede ba ikaw na lang ang host dito sa booth? Hindi talaga tanong yun, kundi utos. Nye, with matching Jimmy Santos reaction pa si Annalyn. Hello? Ako? Magpapahalik sa kung kani-kanino? Wag na uy. For charity naman ito eh. Bakit ikaw? Ikaw na lang. Total idea niyo yan. Kung hindi lang talaga krimen ang manakal ng kaklase, kanina pa niya ginawa. Pero hindi uubra ang violence dito. Naisip ni Camille, dapat diplomasya. Annalyn, sige na. Tulungan mo ako. Ikaw lang ang pwedeng mag-host nitong booth. Ikaw kaya ang pinakamaganda sa buong classroom natin. Narinig ang salitang pinakamaganda. Biglang nagliwanag ang mukha ni Annalyn. Umalakpak ang tenga. Talaga? Oo, todo hard sell na si Camille. Kaya nga ikaw ang una kong tinanong eh. Napakunot noo si Annalyn. Tila gusto nitong sabihin. Kaya mo lang ako tinanong kasi ako lang ang nakatayo dito at wala nang iba. Parang nag-isip ito. Sige, payag ako, pero sa isang kondisyon. Si Camille naman ang napakunot noo. Anong kondisyon? Payag ako mag-host basta hati tayo. Ako ngayon, tapos ikaw naman mamaya. Para hindi naman mabugbog ang mga labi ko, no? Ang arte, akala mo naman kagandahan, ngit-ngit ni Camille. Pero ang nasabi niya lang ay, sige, game ako dyan, hati tayo.
Matagal na hindi nakakibo si Thea. Matapos ikinuwento ni Jack ang lahat. As in, lahat. Mula sa pagkakahuli niya kay Brett sa mall na kasama si Joanna, ang matinding katangahan ni Camille, pati na ang nakakahiya at nakakaumay aminin na namumuong feelings niya para kay Camille. Inamin rin niyang si Camille ang inspirasyon niya, kaya pinilit tapusin ang ginagawang Android app, ang Easy Spy. Talaga? Ang galing mo naman. Pwede na ba i-download ang app mo? Oo naman. Ipinakita ni Jack kung paano i-download ang Easy Spy. Mula sa Globe Play Store, sa ngayon kasi ay libre pa ito para sa beta testing. Kahit sigurado naman si Jack na gumagana ito ng maayos. Paano ba ito gagamitin? Panay ang tap ni Thea sa cellphone niya. Halata ang pagkakamangha sa mukha nito. Matyagang ipinaliwanag ni Jack. Una, kailangan i-install ng palihim ang Easy Spy sa cellphone ng taong gusto mong i-monitor. Halimbawa, yung lalaking pinagsosuspitsahan ng misis na may ibang babae. Dapat ma-install ang app sa phone ng lalaki nang hindi alam ng lalaki. Kapag na-install na, saka mo itap tong stealth mode icon. Pinindot nga ni Jack ang naturang icon. Biglang nawala ang app. Nagbalik sa normal ang phone ni Thea. Nasaan na? Bakit biglang parang nabura? Hindi nabura yun. Naka-stealth mode lang. Ibig sabihin nakatago. May pipindutin ka lang na password para mapalitaw ulit yun. Ipinakita ni Jack kung paano gawin yun. Ang galing! Bilib na bilib si Thea. Tapos anong mangyayari? Depende sa settings mo. Palihim na i-record ng Easy Spy lahat ng phone conversations ng lalaki na gamit ang phone na yun. Paano yun mapapakinggan? Halimbawa ng misis na nang iispiya. I-install mo rin ang Easy Spy sa phone ni misis. Kapag na-install mo na doon, i-set up niya lang sa receive mode ang Easy Spy niya. Yun na. Pwede niya i-download remotely ang mga recorded audio conversations nang hindi namamalayan ni Mister. Wow! Akala mo nakakita ng artista si Thea. Sobrang genius mo naman, Jack. Bigla ring lumamlam ang mga mata nito. Napakaswerte ni Camille. Sorry, nasabi na lang ni Jack dahil at this point ay gwapong-gwapo sa sarili na siya. Ina-assume niya na kaya biglang nalungkot si Thea ay dahil sobrang nangihinayang ito na hindi napapasa kanya si Jack. Kung natuturuan lang ang puso, Thea. Kaso si Camille kasi ang itinitibok ng puso ko. I'm sure makakahanap ka rin ng taong para sa'yo. Napatitig sa mukha niya si Thea. Saka bumunghalit ng tawa. Assuming ka. Kaya ako nalulungkot ay para sa'yo. Napakatanga mo kasi. Sa kabila ng lahat ng talento mo, wala ka pa ring tiwala sa sarili. Dapat noon mo pa inamin kay Camille iyang feelings mo. Anong magagawa ko? Si Brett ang gusto ng gagang yun. Kahit na, laban-laban rin. Lamang na lamang ka pa nga kay Brett Naku, mas gwapo naman si Brett. Hindi lang looks ang itinutukoy ko, napaismid si Thea. Kundi, iba't ibang bagay. Si Brett, aminin na natin, lamang sayo sa kagwapuhan. Ako nga kapag nangingitian nun, nalalaglag agad ang panty ko Bungis-ngis. Pero, gwapo ka rin naman at ang mas importante, may laman ang utak mo. Ang dami mong talents. Siguro kung marunong ka pang mag-twerk, sobrang panalo mo na. Ano yung twerk? Hay nako, never mind. O basta, kung ako sa'yo, haharapin ko na yan sa lalong madaling panahon. Kailan kaya ang pinakamagandang timing? Seryoso niyang tanong. Seryoso yung tanong mo? May bahid na ng inis ang mukha ni Thea. Di ngayon na, ora mismo, today. Hanapin mo si Camille, hatakin mo sa isang tabi, saka mo i-confess sa kanya ang lahat. Hindi nakapagsalita si Jack, napatahimik. As in, ngayon na?
Nung gumising siya kanina, wala sa plano niya na harapin ang pinakamalaking takot na ito. Ano pang hinihintay mo? Napatayo na si Thea. Hanapin mo si Camille. Sabihin mo sa kanya lahat ng sinabi mo sa akin. At tumili pa rin si Jack. Hindi ko alam kung nasaan ngayon si Camille eh. Ay, Diyos ko Lord. Di ba siya ang nagmamanage ng lahat ng booths? Isa-isahin mo ang mga booths. Makikita mo siya doon. Shit, naisuloob ni Jack. Itinutulak na siya ni Thea palabas ng botanical garden ay halos mabibingi na siya sa kabog ng dibdib niya. Go forth! Pabirong pahabol pa sa kanya ni Thea and multiply. Napahinto bigla si Jack. May ganun? Wala sa wedding booth. Wala din sa horror booth. Wala din si Camille sa booth na nagtitinda ng tubig at soft drinks. Nahahati si Jack. Parehong gusto niya at ayaw niyang makita talaga si Camille. Nang mapadaan siya sa may kantin, natanaw niya si Beth, mag-isang lumagok ng soft drinks. Sariwa pa sa isip niya ang pagkakasuntok sa kanya nito, pero wala na ang galit. Kung masama man ang loob niya kay Beth, yun ay dahil sa ibang maraming bagay. Papasok pa lang siya ng kantin ay nakita na siya agad nito. Kung medyo nagkamali sana si Beth ng reaction, baka nagbago ang isip ni Jack. Pero nang malapit na siya kay Beth, tumango ito, ngumiti, tumayo. Dude, sa lubong ni Beth. Peace tayo. Sorry about that. Sabay turo sa panga ni Jack. Masakit pa ba? Namula si Jack. Siyempre, hindi siya aamin na medyo masakit pa ang bahaging nasuntok ni Beth. Kapag ngumunguya nga siya makirot pa rin. Okay lang ako, dude. Wala tayong problema. Ilang sandaling awkward. Silence. Bago umirit ulit si Jack. Gusto ko lang sabihin, dude, na congrats sa inyo ni Camille. Sana ingatan mo yun. Mabait yun. Sobrang devoted. Saka nakita mo naman matalino. Kita mo naman na siya ang tagagawa ng lahat ng assignments mong hayop ka. Ang gusto sanang idugtong ni Jack. Kaya, ingatan mo ang affection niya. Love na love ka nun. Tatango-tango lang si Beth na parang nahihiya. Yeah, I know, she's really something. Do you really love her? What do you mean? Mahal mo ba talaga si Camille tulad ng pagmamahal niya sa'yo? Hindi agad nakasagot si Beth. Parang biglang nag-isip ito ng tamang isasagot. Yung ilang segundong pag-aatubili ni Beth ay alam ni Jack. Kahit sa sinabi nitong, of course, I really love her. Sabi lang yun, naisip siguro ni Beth na hanggat hindi siya nakakagraduate, kailangan niya si Camille na tagagawa ng assignments niya. Sure, ulit ni Jack. Kahit alam na alam niya ang kasinungalingang isasagot ni Beth. Of course, I'm sure. Mild guwapo laughter. What's up with these questions? Wala lang. May peace offering kasi ako sa iyo. I mean, para sa inyo ni Camille. Talaga? Ano yun? I made an Android app that will get you free cellphone load. Really? Biglang napatayo si Beth. Naikwento na kasi ni Camille kay Beth na gumagawa nga si Jack ng Android app. Kaya hindi siya nagduda sa kakayahan nito. Excited na kinuha niya ang cellphone niya. Is it for sale or it's for free? It's still free, sabi ni Jack. Wow, let me see it. Excited na sabi ni Beth habang inabot kay Jack ang phone nito para hanapin sa Google Play Store ang Easy Spy app. Isang tap, downloaded at installed agad. Hindi pa nakakakibo si Beth ay mabilis na pinindot at sinet up ni Jack ang Easy Spy sa setting na gusto niya. Saka mabilis na ibinalik kay Beth ang phone. Nagtatakang binasa ni Beth ang phone. So where's the free load? I won't see any difference. Hindi pa yan activated, dude. Wait ka lang until tomorrow. Then it will send you a notification about the free load you're getting. Cool, ang nasabi lang ni Beth
medyo alanganing maniwala sa paliwanag ni Jack. Hindi na siya nakahirit pa dahil tinapik na siya sa balikat ni Jack at nagpaalam na aalis na. 1 down, 1 to go. Ngingiti-ngiting na isuloob ni Jack habang palabas ng kantin. Nakaset up na kasi sa stealth mode ang ini-install niyang Easy Spy sa phone ni Brett at nakapair ito sa phone ni Camille. Ang kailangan na lang gawin ni Jack ay ma-install rin ang Easy Spy sa phone ni Camille. Ilagay ito sa receive mode at iset up itong mag-auto-download ng mga recorded conversations galing sa phone ni Brett. Doon na magkakaalaman ng totoo. But first thing first, kailangan makita niya si Camille bago pa siya maduwag at umatras na naman. Habang nagmamadaling maglakad, ay isa-isang kinukwenta niya kung ilang booths na ang nabisita niya. Alin pa ba sa mga walang kwentang booth na ito ay hindi niya nasilip? Paglabas niya sa isang quadrangle, ay nagulat siya sa isang mahabang pilang patungo sa kissing booth. Talaga naman mga manyakis talaga. Makatikim lang ng halik kahit gumastos. Pero bigla ring napahinto si Jack. Teka nga, hindi niya pa napuntahan ang kissing booth Hindi na mabilang ni Camille kung ilan ang nahahalikan ni Annalyn. Nasa likuran siya ng kissing booth, napapangiwi, tuwing may isang kutong lupang lilitaw sa unahan ng pila at bibigyan ng nahihiya pero ubod namang mapagsamantalang halik si Annalyn. Isang halik lang naman yun, pero iunis pa rin. Ewan kung anong naglalaro sa isip ni Annalyn, pero nakangiti ito. Either simpleng manyakis rin pala ito o talagang sobrang galing sa acting. In fairness, box office hit ang kissing booth. Isang tingin sa labas ay mahaba pa rin ang pila. Yung iba, nagtutulakan pa, nagbubungis-ngisan, lalo na yung obvious na no girlfriend since birth, na tuwang-tuwa dahil sa wakas ay makahigop na rin sila ng sabaw. Nang halik mula sa isang actual na babaeng tao. Noon, nakaramdam na rin ng kaba si Camille. Katapos ni Annalyn, siya naman. Kaya niya bang magpahalik? Sa totoo lang, si Brett pa lang ang nakakakiss sa kanya. At madalang lang yun. Madalas sa noo lang siya hinahalikan nito. Ang hirap kasi, hindi niya nasabi kay Annalyn na dapat sa pisngi lang sila nagpapahalik. Ang bruha kasi, pagka-announce na umpisa na ng business ng booth, game agad. Nagpahalik na agad sa unang mukong na naligaw dito. Kung ngayon niya isiset ang rule na dapat sa pisngi lang sila magpakiss, baka mag-walk out rin itong si Annalyn. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kung kailan 3 ng lalaki na ang nagpakasasa sa nguso ko. Malamang ay isumbat nito. Uso pa naman ang mga nagwo-walk out ngayon. Buiset. Humawi ang kurtina sa likod ng booth at iniluwa dun si Annalyn. Ngumunguya-nguya ng chewing gum. Oh, ikaw naman, sabi nito. Break muna ako, napalunok si Camille. Wala nang atrasan to. Sana gwapo, naibulong niya. Nang ma-realize na hindi yata realistic ang hiniling niya, agad din niyang ibinaba ang standards. Kahit hindi gwapo, basta nagtututbrush man lang. Ikaw naman Camille, ulit ni Annalyn nang mapansing hindi pa rin ito tumitinag sa pagkakatayo. Nagmamadali lang, may lakad. Inirapan siya ni Annalyn, pero hindi na ulit nagsalita. Hinga ng malalim, hawi ng kurtina, pasok sa loob ng booth. Saka napanganga si Camille sa naabutang nasa unahan ng pila. Si Jack, nakangisi, akala mo nakaloko. Anong ginagawa mo dito? Bawal ka dito, no? Bakit? Nagbayad din ako Kunin mo ulit yung ibinayad mo, i-refund mo. Wala akong pake, basta wag ka dito. Ganon, okay lang na makipaghalikan ka sa mga taong iyan
na hindi mo naman kakilala, basta wag lang sa akin. Kahit alam mo namang istrikto ako sa aking oral hygiene at certified ako ng Philippine Dental Association. Nangangatal na sa inis si Camille. Pwede ba? Alis na! Alis! Nasisira ang business namin. Wow! Sabi ni Jack. Kulang! Walang indikasyon na may balak itong umalis. Imbis na magpasalamat ka sa akin dahil iniligtas kita sa oral herbs, ganyan pa ang igaganti mo? Anong oral herbs ang pinagsasabi mo? Oral herbs, hindi yung sakit na nakukuha kapag nakipaghalikan ka sa mga shokway. Tulad nitong nasa likod ko. Anong sabi mo, Brad? Biglang tanong ng lalaking nakatayo sa likod ni Jack. Wala, lingon ni Jack. Sabi ko, ang gwapo mo. Pakurot nga, macho. Balik kay Camille. Kaya hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nagagawa ang gusto ko. Hindi ako magpapahalik sa iyo, manyak. Namumula na ang mukha ni Camille sa inis. Doon, hindi nakapagsalita si Jack. Nakatitig lang kay Camille. Tinitimbang ang susunod na sasabihin. Lagi na lang silang nag-aaway, simula pa nung Lunes. Tama na siguro ito, buntong hininga. Sorry na, sabi niya, halos bulong lang. Ano? Sabi ko, nagpunta ako dito para mag-sorry, hindi para makipagtalo. Pasensya ka na. Kung tingin mo may kasalanan ako, patawarin mo na ako. Ang tagal mo naman, Brad. Hahalik ka ba? Singit ulit ng lalaki sa likod ni Jack. Teka lang, Pogi, lingon ni Jack, tapos balik kay Camille. Namimiss ko na ang friendship natin. Namimiss ko na ang kwentuhan. Namimiss kita kapag nasa kantin ako o pauwi. Namimiss ko ang mga text mo. Namimiss ko nang malaman kung kumusta naman ang araw mo. Nang lumapit siya at abutin ang kamay ni Camille, hindi lumayo ang dalaga. At namimiss ko na rin ang katangahan mo. Pwede bang reset? Pwede bang balik na tayo sa dati? Nakatitig lang si Camille sa mukha ni Jack. Namumula ang mga pisngi nito. Pati na rin ang mga mata. Medyo naiiyak na rin kasi siya. Halo-halo ang emosyon niya ngayon. Kanina, sobrang pikon na niya. Pero nang marinig niya ang sorry ni Jack, biglang nawala ang inis. Napalitan agad ng kung ano-ano man yung dati pa niyang nararamdaman para sa binata. Bati na tayo, pakiusap ni Jack. Matagal na hindi nakapagsalita si Camille. Tila huminto ang mundo nila. Kahit yung lalaki sa likod ni Jack, hindi na rin nangulit. Okay lang, hintayin ko na lang yung isang nagpapahalik kanina, sabi nito sa mga kasama niya. Mukhang mas masabaw nga ang nguso nun kaysa rito. Gustong matawa ni Camille nang ma-realize na si Annalyn pala ang tinutukoy nila. Hindi niya akalaing hit pala ang bruha. Peace, ulit ni Jack. Sa wakas ay tumango na si Camille. Okay, mahinang sabi niya. Friends, sabi ni Jack. Okay, sagot ni Camille. Saka siya niyakap ni Jack. Friendly na yakap. Between friends, walang mali siya. Paalala ni Camille sa sarili. Kahit medyo iba na yata ang nararamdaman niya. At dahil friends na ulit tayo, may gift ako sa'yo, sabi ni Jack. Talaga? Ano yun? Pahiram ng cellphone mo, dali. Alanganin man, ay nanaig pa rin ang curiosity sa dalaga. Kaya inabot niya kay Jack ang phone. Pinindot-pindot yun ni Jack. Ilang sandali pa ay ibinalik nito ang phone. Anong ginawa mo? Usisa ni Camille habang binabasa ang screen ng phone. Natapos ko na ang Easy Spy, yung Android app na kinukwento ko sa'yo dati. Yung pwede mong mahuli kung may kalukuhan si Brett. Naka-install na yun dyan. Tila natulala si Camille. Ayaw ko nun. Maya-maya'y sabi nito. Tanggalin mo yun dito sa phone ko, Jack. Ayaw ko nang ganon. Gulat na gulat si Jack. Bakit ayaw mo? Ayaw mo bang malaman ang totoo?
May tiwala ako sa boyfriend ko, sabi ni Camille, hindi ngumingiti. Kaya kung gusto mong mananatili tayong friends, tanggalin mo yun dito sa phone ko. Alanganin man ay napilitang kunin ulit ni Jack ang phone. Ilang sandali, may inayos siya dito. Saka tahimik na ibinalik ito kay Camille. Wala na. Tumango si Jack. Ngumiti na si Camille. Sige na, may business pa kami. Itutuloy mo pa rin ba ang duty mo dito sa booth? Oo, kailangan eh. Okay, sabi ni Jack, palingalinga sa likod. Nang makatiyempoy, biglang niyakap si Camille at bago pa makaangal ang dalagay, nahalikan na siya nito sa lips. One wet, needy kiss. Nagbayad ako ha, hangus na sabi ni Jack. Saka biglang tumakbo palabas ng booth na nagtatawa. Nakascore kasi. Naiwan si Camille dun na alanganing matawa, alanganing magalit. At nahihiya man siyang aminin sa sarili, hindi niya mapigilan ang isang conclusion. Masarap pala ang kiss ni Jack. Biglang lumitaw ulit si Annalyn sa tabi niya. Tapos ka na ba? Ako ulit ang duty, tanong nito. Wow, adik lang. It's all yours, sabi na lang ni Camille. Saka bumalik na sa likod ng booth. Nasa labi niya pa rin ang kiss ni Jack. To be continued in chapter 4. Thanks for listening.